Sa kanyang pagninilay ngayong ika-20 linggo sa karaniwang panahon, binigyang diin ni Pope Francis na sa Eucharistia, tinatanggap natin ang mismong buhay ng Diyos. Giit ng Papa, receiving communion is receiving the living Christ who transforms us within and prepares us for heaven. Turo ng simbahan. In the Eucharist, we receive the greatest spiritual food, Jesus Himself. With deep faith in His real presence, we open our hearts to receive the fullness of His life. Sa mabuting balita ngayong linggo, binibigyang diin ni Jesus, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay mananahan sa akin at ako sa Kanya. Sa linggong ito, matutunghayan natin ang rurok ng aral ng Panginoon tungkol sa pagkaing nagbibigay buhay. Binigyang pansin ni Jesus ang kahalagahan ng pananalig upang matanggap niya ang libreng biyaya ng langit. Paulit-ulit niyang pahayag ang kahalagahan ng pagkain ng kanyang katawan at pag-inom sa kanyang dugo upang magkaroon tayo ng buhay. Sa Ebanghelyo, nilinaw ng Panginoon sa mga Hudyo ang mensahe ng kahalagahan ng pananalig sa isinugo ng Ama. Isang paanyaya sa personal na pagkakakilanlan at pakikipag-ugnayan ang inihain ni Kristo sa mga tagapakinig sa pagtanggap natin sa Kanya bilang pagkain at inumin sa Eucharistia. Sumasa atin ang buhay ng Diyos. Nananahan siya sa ating puso at mas nakikilala natin ang Panginoon. Turo ng simbahan, in His infinitely abundant love for each one of us, He desired for us to be in communion with Himself. He wants to fill our lives with His own life of love. Diin ni Pope Francis, it is not about material sustenance, but a living and life-giving bread which conveys the very life of God. When we receive Holy Communion, we receive the very life of God. Dagdag pa ng simbahan sa pagbubukas natin ng sarili sa Panginoon sa banal na Eucharistia. Hindi lang tayo, maging ang lahat ng nasa ating paligid ay tumatanggap ng pagpapala. Sa tuwing tinatanggap natin ang banal na komunyon, hindi lang pag-ibig, kundi maging ang dakilang awa ng Diyos ay nadarama. Na mamalas natin ang kabutihan ng Diyos, higit sa lahat, sa Eucharistia. Sa huli, habilin ng simbahan, to remain in Jesus through the Eucharist is to remain in love, wisdom, and mercy, and to have these in our hearts. Anything outside this is foolishness, for nothing can compare with union with God in this world. As we remain in Him and He with us, we have all we need to fulfill His holy will. Nakalulungkot na sa panahon ngayon, mas kumakaunti ang nagpapahalaga sa banal na Eucharistia, pangumunyon at pagsisimba. Kapansin-pansin ang panghihinawa ng marami sa pananampalataya sa presensya ni Jesus sa banal na sakramento. Nawa, matanto natin na hindi tayo maaring mabuhay kung wala ang Panginoon sa ating piling. God bless you.